Narrator's point of view. Tyrone, mag-usap tayo, please. Nakatitig lang si Alina sa screen ng cellphone niya at hinihintay ang reply ni Tyrone. Isang oras na ang nakalipas nang e-text niya ito. Oo, desperado na siya. Masyadong desperado. Walang araw na hindi niya minahal ang lalaki. Si Tyrone lang ang lalaking minahal niya. But she had no choice but to leave him because she was cornered. She was manipulated. Hindi niya pa rin makalimutan ang araw kung kailan kinausap siya ng ama ni Tyrone. Kung gusto mong ipagmalaki ka ng mga magulang mo, Alice Natasha, iwan mo ang anak ko. Sinisira mo siya at ayoko nyon. Alam mo kung ano ang kaya kong gawin. Ang kanyang mga salita ay hindi isang babala, ngunit isang pagbabanta. Nang mga panahong yun ay may hinaharap ding pinansyal na problema ang kumpanya nila, at kinuhang pagkakataon ni Mr. Vanderbilt yun para e-corner siya at mapasunod sa gusto nitong mangyari. Ililigtas ni Mr. Vanderbilt ang kumpanya ng kanyang pamilya at bilang kapalit, ay ang kanyang pag-alis kay Tyrone. At dahil gusto niyang ipagmalaki siya ng kanyang mga magulang kahit minsan, pumayag siya kahit na ang ibig sabihin nito ay masira ang kanyang puso at ang kaluluwa ng kaisa-isang lalaking minahal niya. And since then, walang araw na hindi siya nagsisisi. Walang araw na hindi niya iniisip si Tyrone. Walang araw na hindi niya ito ginustong makasama. Ngunit may mga tuntunin na dapat niyang sundin. Hindi siya pinayagang makita siya o makipag-ugnayan man lang sa kanya. Sinabihan siyang tuluyang mawala sa buhay niya. So, she made a promise to herself to be capable and strong enough para wala siyang diktahan kung ano ang gagawin. At pagkatapos ng 5 taon, nagawa niyang maging ang babaeng iyon. Pero parang huli na ang lahat para sa kanya. Tila nakahanap na si Tyrone ng mas better sa kanya. Isang taong marahil ay nanatili sa kanyang tabi at tumulong sa kanya na pulutin ang mga piraso ng kanyang durog na puso at kaluluwa. Pero parang maling babae ang nahanap niya. Inayos lang niya para mas masira pa siya. Isang beses lang, Tyrone. Isang beses lang. Pakiusap. Gusto ko lang marinig mo ako. She texted him again. Hindi siya mapapukali hanggat hindi niya nakakausap ang lalaki. She must warn him. Hindi pwedeng hayaan niya ang Claudine na yun na gawin ang gusto nito. Si Tyrone ay matagal nang nasaktan ng mga taong mahal niya. Sapat na ang mga taong nabuhay sa sakit at pait ang lalaki. He doesn't deserve any more pain. Sa totoo lang ay plano na niyang palayain ang minamahal at hayaan itong makasama ang babaeng mahal nito, dahil mukhang totoo talagang masaya ito sa piling ni Claudine. Ngunit matapos marinig ang kwento ni Adrian, kumbinsido siya na sinusubukan lang ni Claudine na gamitin si Tyrone para sa kanyang sariling pakinabang at benepisyo. Pero hindi niya hahayaang mangyari yun. Sisiguraduhin niyang matatapos ang kanyang mga plano. Willing siyang maging kontrabida para lang mailigtas niya ang lalaking mahal niya mula sa muling pagkawasak. Napaupo na lang sa sahig si Adrian nang tuluyang makaalis si Claudine. Damang-dama niya ang mga salitang binitawan nito. Damang-dama niya ang sakit ng sampal ng katotohanan sa kanya na hinding-hindi siya mamahalin ng babaeng mahal niya. Pero hindi siya susuko. Hindi pa tapos ang lahat. May mga bala pa siyang hindi napapakawalan, at gagawin niya ang lahat para lang mapasa kanya si Claudine. Huminga siya ng malalim bago tumayo at kinuha ang cellphone at mabilis na tinawagan si Alina. Hello, ma'am, nasaan ka ngayon? Magkita tayo. Saan? Sinabi niya ang address ng restaurant. Pagkatapos ay inutusan na niya ang ilang empleyado na linisin na ang mga nagkalat na balon sa paligid pero iwan lang ang mesa at e-serve pa rin ang mga pagkain na in-order niya. Pagkatapos ng halos kalahating oras na paghihintay ay dumating na si Alina, ang sponsor ng surprise date sana nila ni Claudine. How was it? Maamong tanong nito sa kanya nang makaupo. Were you able to convince her? Hindi, matabang niyang sagot. Umalis siya nang hindi ko man lang siya natanong. Sorry to hear that, Adrian. Malungkot nitong sabi sa kanya. What do you plan to do now? Tumingin siya sa mukha ng babae, yabas ang pinakamalakas nating bala. Diretsyong sabi niya, buo na ang desisyon niya. Matapos marinig ang mga sinabi ni Claudine, wala na siyang pagpipilian pa kundi ang ibagsak ang pinakatinatagong sekreto nito. Do we really have to do that? May pag-aalangang tanong ni Alina sa kanya. It would hurt them, Adrian. Madadami rin ang bata. Naikuyom niya ang kamay niya. Kailangan. Kung yun lang ang paraan para mapasa atin ang mga mahal natin, gawin natin. Paliwanag niya.
Hindi niya mapigil ang minus dahil napakabait ng babae. Masyado itong mabait. Masyadong mahal si Tyrone. Hindi niya tuloy mapigil ang mas magalit sa lalaki ano bang meron dito at kung bakit tila mahal na mahal siya ng mga ito. At isa pa, di ba't sabi mo ayaw mong nasasaktan si Tyrone? Ano sa tingin mo ang mangyayari kapag nalaman niya pa sa iba ang totoo? Paano kapag huli na ang lahat? Pagpapatuloy niya para manipulahin ang pag-iisip ni Alina. Ang kabaitan at pagmamahal nito kay Tyrone ang dahilan kung bakit nagawa ni Adrian na manipulahin ito at pasakayin sa mga plano niya. Fine, but can we at least find a way na hindi madadami ang bata? He's out of this. Sambit nito. Sa ayaw at sa gusto natin, madadami at madadami ang bata. Napabuntong hininga na lang si Alina. Okay, but give me some time to ready myself. Napamura na lang sa isipan niya si Adrian dahil sa kortihan ng babae, pero dahil ito ang susi para may segowa ang plano niya ay wala siyang magagawa kundi hayaan itong gawin ang gusto nito. Sige, pero wag mong masyadong tagalan at baka mahuli na tayo, sambit niya rito. Okay, matapos ng pag-uusap nila ay napagdesisyonan na nilang umuwi. Habang naglalakad si Adrian sa kalye pauwi sa tinutuluyan niya ay nakita niya si Raquel na nakatingin sa kanya. Hindi na sana niya balak itong pansinin, pero hinarangan siya nito. Matalim ang mga titig na ipinupukol nito sa kanya. Ano na naman, Raquel? Matigas niyang tanong dito. Kung tungkol na naman to kay Claudine, wala ka nang magagawa dahil buo na ang desisyon ko. Aniya at naikuyom ang kamay sa inis dahil hindi niya talaga matanggap na hindi siya ang minahal ni Claudine. Imbes na sumagot ay marahas siyang hinila ni Raquel papasok sa loob ng bahay nito. At nang makapasok sila ay pabalibag nitong binitawan ang kamay niya. Alam mo ba ang mangyayari, Adrian? Magkakagulo. Sambit nito sa kanya. Napangisi siya sa sinabi nito, Leon nang ang gusto ko, Leon ang gusto kong mangyari. Aniya at sinalubong ang matalim na tingin ng babae. Dahil sa oras na magkagulo, alam kong sa atin tatakbo si Claudine. Alam kong sa atin siya hihingi ng saklolo. At kapag nangyari yun, mas mapapalapit siya sa akin. Mapapagtanto niyang ako ang mahal niya at hindi si Tyrone. Nahihibang ka na Adrian, nahihibang ka na. Tumaas na ang boses nito. Akala ko ba malinaw sa iyo ang nakasaad sa kontrata? Oo, nahihibang na ako. Single din ni Adrian. Hibang na ako Raquel. Wala na akong pakialam sa kontrata na yan. Tapos na yan, sigaw niya. Masaya naman tayo noon, Masaya naman tayo na tayo lang ang nag-aalaga kay Charlie, na tayo lang ang umaalalay kay Claudine. Pero dahil sa Tyrone na yan, nagbago lahat. Lumayo sa atin si Claudine. Hindi siya lumayo, napunta lang siya sa kung saan siya dapat mapunta. Naikuyom niya ang kamay. Saan? Sa tarantadong Tyrone na yon. Sa lalaking yon na binunti si Claudine at iniwan pagkatapos. Alam mong hindi yan ang totoo, Adrian. Alam mong kapwa sila biktima. Hindi Raquel, si Claudine lang ang biktima kaya gagawin ko ang lahat para hindi siya mapunta sa Tyrone na yon. Desidido niyang sambit, ikaw lang naman itong sunod sanyeran sa kasunduan. Well, siguro mas malaki ang ibinayad sa iyo. O baka naman may makukuha kang pera kapag nagkatuluyan si Tyrone at Claudine. Aniya at ngumisi, huwag mo naman masyadong ipahalata na mukha kang pera. Hindi natapos ni Adrian ang sinasabi niya, dahil sa malakas na paglagapak ng palad ni Raquel sa pisngi niya. Alam mong hindi yan ang totoo Adrian. Alam mong ginagawa ko to para sa kapakanan ni Claudine. Ikaw tong nagbago. Ikaw tong lumabag sa kasunduan. Sigaw nito sa kanya. At para sabihin ko sa iyo, ikaw tong mukhang pera. Ni hindi ka nga nagdalawang isip na pumayag sa alok ni Attorney Robert dahil nangangailangan ka ng pera, di ba? Naikuyom niya ang kamay sa sinabi ni Raquel. Huminga siya ng malalim para pakalmayan ang sarili. Pero ano sa tingin mo ang mangyayari kapag nalaman ni Claudine ang totoo? Akala mo ba titimbangin pa niya kung sino ang mas mukhang pera sa atin? Aniya at ngumisi. Sa oras na malaman niya ang totoo, parehas lang tayong manloloko at mukhang pera sa mga mata niya. Kahit paanong gawin mo, hindi noon mababago ang katotohanan na niloloko natin siya all this time, na nagpagamit tayo kay Mr. Vanderbilt. Single niya. Hindi nakasagot si Raquel sa kanya. Huminga siya ng malalim. Kaya kahit pa anong gawin mo, hindi mo na ako mapipigilan pa. Akin lang si Claudine.
Ako ang nararapat sa kanya. Mariin niyang sabi bago siya lumabas ng bahay nito. At kahit papaulit-ulit siya nitong tinatawag ay hindi na niya ito nilingon pa. Buo na ang desisyon niya at hinding-hindi na siya atras pa. Naihilamos na lang ni Raquel ang kanyang mga palad bago siya napaupo sa sahig. Napatingala siya para sana pigilan ang pagbagsak ng mga luha niya pero hindi na niya napigilan pa. Tahimik siyang umiyak habang iniisip ang maaaring mangyari sa oras na malaman ni Claudine ang totoo. Kinuha niya ang cellphone at binasa ang text ni Robert sa kanya. "Stop Adrian or you'll both suffer the consequences." Wala siyang pakialam sa consequences na sinasabi ni Robert sa kanya. Ang inaalala niya ay ang mararamdaman at magiging reaksyon ni Claudine sa oras na malaman nitong all this time, ang tulong na ibinibigay niya rito ay galing sa ama ni Tyrone. Lahat-lahat, maging ang panangkapital niya sa pagpapatayo ng cake shop ay galing sa ama ni Tyrone. Tandang-tanda niya pa ang araw na habang buhay niyang pagsisisihan. 4 years ago, nabigla na lang siya nang may tumawag sa kanyang lalaki na nagpakilalang si Robert Laksamana, ang personal na abogado ni Mr. Vanderbilt. At doon na nagsimula ang lahat. Nalaman daw pala ni Mr. Vanderbilt na nagkaanak si Tyrone kay Claudine at gusto nitong makasigurado na totoo ang impormasyong nalaman. Kaya naman binayaran siya ni Robert para kumuha ng mga hibla ng buhok at kuko kay Charlie para gamiting sample sa isa sa gawang DNA test. At yun na nga, nang malaman ni Mr. Vanderbilt na anak nga ni Tyrone si Charlie, ay doon na sila nagkaroon ng kasunduan ni Raquel. Nang mga panahon ding yun ay nangangailangan si Adrian ng pera na ipapadala sa pamilya nito sa Bohol kaya isinali niya ito sa kasunduan, kaya dalawa silang binayaran ni Mr. Vanderbilt para makasiguradong lumaki ng maayos si Charlie habang hinihintay na matapos si Tyrone sa pag-aaral nito sa ibang bansa. Akala ni Raquel ay hanggang doon lang ang gagawin nila. Pero hindi niya inasahang may iba pa palang ipapagawa si Robert sa kanila at yun ay ang siguruhing magtatagpo ang landas nila Claudine at Tyrone. Siya ang rason kung bakit napunta si Claudine sa kumpanya ni Tyrone. Planado na ang lahat. Nang maisumite pa lang ni Claudine ang application niya sa Vanderbilt Corporation ay gumagana na ang plano nila. Kahit hanggang sa kamatayan, sinisigurado pa rin ni Mr. Vanderbilt na kontrolado niya ang buhay ng anak. Sa totoo lang ay matagal nang gustong magtapat ni Raquel kay Claudine pero may kasunduan siyang sinusunod. Natatakot din siya sa maaaring maging reaksyon ng kaibigan, sa oras na malaman niyang ang mga tulong na ibinibigay niya, ay hindi pala talaga galing sa kanya. Pero totoo ang pagmamalasakit at pagmamahal niya kay Claudine. Leon ang nagtulak sa kanya na tanggapin ang alok ni Mr. Vanderbilt. Alam niyang hindi magiging madali ang buhay ng kaibigan lalo na't wala na itong ibang pamilya. Gusto lang naman niyang hindi mahirapan si Claudine. Kapakanan lang ng kaibigan ang iniisip niya. Kaya niyang gawin ang lahat para lang mapabuti ang buhay ng kaibigan. Gustong-gusto na rin niyang sabihin dito ang totoo kaya pa-impulse siyang gumagawa ng paraan para masabi na nito kay Tyrone ang totoo. Ilang beses niya itong kinumbinsi na sabihin na lang kay Tyrone na ito ang babaeng hinahanap nito at nang matapos na ang lahat. Dahil kahit anong paghahanap ang gawin ni Tyrone, hinding-hindi nito mahahanap ang hinahanap nito. Nalaman ni Raquel mula kay Robert na ang rason kung bakit hindi mahanap ni Tyrone ang anak ay dahil nagbayad ng milyon-milyon ang ama nito para masigurong walang impormasyong makukuha si Tyrone kahit sinong private investigator pa ang kunin nito. Hindi alam ni Raquel kung anong gustong mangyari ng ama ni Tyrone at kung bakit kahit sa hukay ay kinokontrol pa rin ito ang buhay ng anak. Pero dahil makakabuti rin naman para kay Claudine ang plano nito ay sumakay na lang siya. Pero totoo nga talagang walang kasalaan ang hindi pagbabayaran. Ngayon, alam niyang unti-unti na siyang sinisingil sa lahat ng mga pagkakamaling ginawa niya. Sa panloloko niya hindi lang sa kaibigan kundi pati na rin kay Tyrone na walang kaalam-alam sa ginagawa ng ama. Ilang gabi na siyang hindi makatulog kakaisip sa magiging reaksyon ni Claudine sa oras na sabihin ni Adrian ang totoo. Alam niyang kakamuhian siya ng kaibigan. Hindi lang si Claudine, kundi pati na rin si Tyrone na walang ibang ginawa na kanya kundi purong kabutihan. At hindi siya handa para doon. Hinding-hindi siya magiging handa na kamuhian ng mga ito. Kaya hanggat kaya niya ay pipigilan niya si Adrian, pero mukhang hindi na talaga ito magpapapigil pa. Napabuga na lang siya ng hangin at napapikit. Siguro ihahanda na lang niya ang paliwanag niya kay Claudine dahil mukhang nalalapit na talaga ang araw na kinakatukan niya.
Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Robert. At ilang ring pa lang ay sumagot na ito, "Yes, Raquel." "Attorney, sorry pero hindi ko na mapipigilan pa si Adrian." "Sorry," mahinang sambit niya. "Ginawa ko na ang lahat." "Okay Raquel, ako na ang bahala." Paninigurado nito. "I'll make sure na hindi siya makakalapit kina Claudine at Tyrone. Help me monitor him, okay? We got this." Hindi namin maaaring ipaalam kay Tyrone ang tungkol dito, kung hindi, lahat ng aming mga sakripisyo ay mawawala. "Okay po, salamat, no worries." Tugon nito at ibinaba na ang tawag. Huminga siya ng malalim bago tinawagan si Claudine. Alam niyang napansin nito na hindi siya okay kanina. Alam niya ring napapaisip na ito kung anong nangyari sa kanya. Lalo na't hindi naman sila naglilihim sa isa't isa. Walang araw na hindi siya kinakain ng konsensya niya, pero tinitiis niya yun dahil desisyon niyang makisali. "Hello sis, napatawag ka." Nakagat niya ang labi nang marinig ang boses ng kaibigan. "Wala, gusto ko sanang makausap si Charlie. Miss ko na kasi ang nukulat na yon." Alibay na lang niya kahit na ang totoo ay gusto na niyang sabihin kay Claudine ang totoo. Pero duwag siya, natatakot siya, hindi niya kaya. Saglit lang, kasama niya ang daddy niya. "Kunin ko lang," sagot nito. "Ay, wag na lang sis. Tatawag na lang ako ulit mamaya." Pigil niya rito. "May gagawin din kasi ako." "Sure ka sis?" "Oo, tawag lang ako ulit later. Bye." Aniya at ibinaba na ang tawag. Napabuga na lang siya ng hangin at napaiyak. Humiga siya sa sofa at marahang pumikit. "Sorry ulap, sorry. Sana mapatawad mo pa ako pagkatapos ng lahat ng kasinungalingan ko." Bulong niya sa hangin habang patuloy na umaagos ang mga luha niya. Claudine's point of view. "Hindi ko alam kung bakit hindi ako mapakali. These past few days have been a mixture of sweetness and worries. Masaya ako dahil dama kong palapit ng palapit ang loob namin ni Tyrone sa isa't isa, pero hindi rin ako mapakali dahil alam kong may nangyari talaga kay Raquel na hindi ko alam. Nang bisitahin ko siya ulit ay mas lumala pa ang pananamlay niya at ang itim sa palibot ng kanyang mga mata. Napag-alaman ko rin na hindi na siya nagbubukas ng cake shop niya. Pero kapag tinatanong ko naman siya kung anong problema, hindi naman niya sinasabi. Kahit anong pangungumbinsi ko sa kanya ay hindi siya nag-o-open up, and I can't help but worry about her. Tungkol naman kay Adrian, wala na akong balita sa kanya. The last time I saw him was the night I rejected him. Nang tanungin ko naman si Raquel kung nasaan ang lalaki ay hindi naman ito nagsasabi at mukhang may galit pa ito sa kanya. Napapaisip tuloy ako kung ano talaga ang nangyari sa kanilang dalawa. What's wrong? Natigil ako sa pag-iisip nang maramdaman ko ang magkabilang braso ni Tyrone na pumulupot sa baywang ko mula sa aking likuran. "Is something bothering you?" Tanong niya. Umiling lang ako sa kanya at itinuloy ang paghihiwan ng mga sangkap sa lulutuin kong hapunan. "Just some things." Tugon ko sa kanya at pilit na ngumiti. "So, how's the negotiation with Attorney Robert?" Tanong ko sa kanya para mailihis ang usapan. "Well, he told me I have to go back there or else it will be sold at half of its value." Tugon niya sa akin at bamantong hininga. Nitong nakaraang araw kasi ay tinawagan siya ni Attorney Robert para sabihin na kailangan na niyang bumalik sa mansyon nila or else ibebenta ito, and it's according to his father's will. Even at his death, he's still trying to control how I live my life. Mahinang bulong niya sa akin bago ipinatong ang baba sa balikat ko. "Ano ang pumipigil sa'yo para bumalik? Akala ko ba sinabi mo na nalampasan mo na ang nakaraan mo?" Mahina hong tanong ko sa kanya. "Hindi ba't sinabi mo, simula ngayon ay haharapin mo na ang lahat ng bagay na nagpapaalala ng nakaraan mo?" Well, niyakap niya ako ng mahigpit. "Hindi naman yun ang rason eh." Ano? Our house was too big for me. Mas mararamdaman kung mag-isa ako kapag doon ako titira. Paliwanag niya. "Bisitahin ka namin ni Charlie. Maghahanap ako ng apartment na medyo malapit lang sa inyo." Nakangiting suhestyon ko. Hindi siya agad sumagot. Pinaharap niya ako at ninitian. "How about we live together for good?" Aniya bago sumili ang sabik ng ngiti sa labi niya. Alam kong masyado pang maaga para sa atin na tumira sa iisang bubong, pero who cares? Medyo matagal na tayong magkasama ngayon, at sa tingin ko ay wala pang isyo sa ngayon. Tyrone, hinawakan niya ang magkabilang pisngi ko.
He looked straight into my eyes and smiled, "Claudine, will you be my girlfriend?" Namilog ang mga mata ko sa sinabi niya. I wasn't expecting it at all. Alam kong doon din kami patungo. Alam kong darating ang oras na sasagutin ko siya. And matagal na akong handang umuo sa kanya. Tinanong niya ako tungkol dito mula pa noong nakaraang linggo, pero dahil sa magulo kong pag-iisip ay hindi ko magawang sumagot sa kanya. Pero siguro ito na ang tamang panahon. Plano ko nang sabihin sa kanya ang totoo pagkatapos ko siyang sagutin. Buo na ang loob ko. Handa na akong tanggapin ang galit niya. Handa na akong ipaliwanag sa kanya ang lahat. Alam kong maiintindihan niya ako. Claudine, napatingin ako sa kanya nang magsalita siya. He's looking at me with such a gentle look. His eyes were so soft while waiting for my response. Hinawakan ko ang isang pisngi niya at nakangiting tumango. Yes, Tyrone. Yes. Bulong ko habang nakatitig sa kanyang mga mata. Really? Kita ko kung paano magningning ang mga mata niya sa saya at kung paano pinintahan ng matamis na ngiti ang kanyang mga labi. You said yes, didn't you? You're my girlfriend now. Tumango akong muli bago ko inilingkis ang aking magkabilang kamay sa kanyang leeg at hinalikan siya. Yes, Tyrone, I'm your girlfriend now. Nakangiting sabi ko nang maglayo ang mga labi namin. You're mine now. Finally. Naibulalas na lang niya sabay buhat sa akin dahilan para mapatili ako. Inikot-ikot niya ako at tili lang ako ng tili. Dahil sa ingay naming dalawa ay napapunta na si Charlie sa kusina. What's happening? Tanong niya kaya napatigil kami ni Tyrone. Mabilis akong ibinaba ni Tyrone sa kanya nilapitan ang bata at ito naman ang kinarga. We're just happy, Charlie, because finally, I can be your daddy now. Umawang ang bibig ng bata at namilog ang mga mata. Like a real daddy. The daddy I can put sa family tree. Inosenteng tanong nito. Mabilis na tumango si Tyrone. Yes, that kind of daddy. Masayang sabi ni Tyrone bago siya lumingon sa akin at nakangiting lumapit. I love you, Claudine. Hindi ko napigilan ang pagkabog ng dibdib ko sa sinabi niya na sinundan ng panginginit ng pisngi ko bago sumili ang kinikilig ng ngiti sa aking mga labi. I love you too. How about me? Nakangusong sabi ni Charlie. We love you too, baby boy. Sabi ni Tyrone at ginulo ang buhok ng bata. Hindi ko alam kung bakit pero bigla na lang akong naluha habang pinagmamasdan sila. Siguro dahil hindi ko lubos akalaing matutupad ang pangarap ko para sa anak ko na magkaroon ng buong pamilya. Akala ko'y hindi na yun mangyayari pa, but here it is, just right before my eyes. Isang pagsubok na lang talaga ang kailangan kong lagpasan, at yun ay ang sabihin kay Tyrone ang totoo. Pagkatapos noon, kapag nangyaring tanggap niya pa rin ako, alam kong tuloy-tuloy na. Masasabi ko na rin sa wakas na naibigay ko na sa anak ko ang pinapangarap niyang buong pamilya kasama ang tunay niyang ama. Tyrone, puntahan ko muna si Raquel ha. Call ko kay Tyrone nang makarating ako sa living room kung saan sila nanunood ng TV ni Charlie. Pwede bang pakibantayan mo muna si Charlie? Mabilis lang ako, promise. Babalik din ako bago dumating ang maghahakot ng mga gamit. Dagdag ko pa habang sinusuklay ang buhok ko. Ngayong araw kasi kami lilipat ng bahay. At dahil naging abala kami sa paghahanda nitong mga nagdaang araw ay hindi na ako nakapagpaalam kay Raquel. Hindi ko na rin siya nabibisita. Sa tawag lang kami nagkakausap at sa tono ng boses niya, pakiramdam ko'y may problema talaga siya. Mas lalo pa akong nag-alala nang hindi siya sumagot sa mga tawag ko simula pa kagabi. Sure ka bang ayaw mong ihatid kita? Tanong niyang muli sa akin. Hindi na, sabi ko bago ko nilapitan si Charlie at hinalikan sa pisngi. Alis na ako, baby. Sambit ko bago lumingon kay Tyrone at hinalikan din siya sa pisngi. Mabilis lang ako, titingnan ko lang si Raquel tapos balik ako agad. Okay, mag-ingat ka. And don't forget to invite her, okay? Paalala niya sa akin. Magpapaparty kasi Tyrone next weekend sa bahay niya. Tumango lang ako at nagpaalam na sa kanila. Pagkalabas ko ay sinubukan kong tawagan ulit si Raquel pero hindi talaga siya sumasagot. Ano na kayang nangyari sa babaeng yun? Gusto ko sanang tawagan si Adrian para sana makisuyo na i-check si Raquel pero nagdadalawang isip ako lalo na't hindi naging maganda ang huling pag-uusap namin. Ayoko namang isipin niya na tumawag lang ako dahil may kailangan ako sa kanya.
Nang makarating ako sa lobby ay nagmadali na akong lumabas. Pero natigilan ako nang mahadjap ng mga mata ko ang babaeng kamukha ni Alina. Nang lingunin ko ang direksyon na pinuntahan nito ay hindi ko na ito nakita pa. Namalikmata lang siguro ako. Tumuloy na ako dahil naghahabol din ako ng oras. Pumara ako ng taxi habang pilit pa ring tinatawagan si Raquel, pero hindi talaga siya sumasagot. Raquel, ano bang nangyari sa iyo? Nang makarating ako sa bahay niya ay sarado pa rin ang cake shop niya. Makailang beses ko siyang tinawagan pero hindi talaga siya sumasagot, kaya naman napagdesisyonan ko nang pasukin siya sa bahay niya. Raquel, tawag ko nang makapasok ako. Inilibot ko ang tingin ko sa loob ng sala pero wala akong nakitang bakas niya. Raquel, nasaan ka? Patuloy ako sa paglilibot hanggang sa tingnan ko ang kwarto niya at doon ko siya nakita. Nakahiga lang siya nakatalukbong ng kumot. Agad akong lumapit sa kanya. Alam kong gising siya. Raquel, marahan ko siyang niyugyog. Ano bang nangyari sa iyo? Nag-aalala kong tanong sabay hawi ng kumot. At doon ko nakita ang mugto niyang mga mata. Nagulat din ako nang makita ang itim na bilog sa palibot ng mga mata niya at pansin kong medyo pamayat siya. Sis, may kung anong kumurot sa dibdib ko nang makita ko ang hitsura niya. Agad kong chinek kung may lagnat ba siya, pero wala, normal naman ang temperature niya. Wala ring bakas na may ubo at sipon siya. Sis, tawag ko sa kanya at hinawakan ang pisngi niya. Sis, magsabi ka naman oh. Pagsusumamo ko dahil parang wala lang ako sa harapan niya. Ni hindi nga siya nagmumulat ng mga mata para tingnan ako. Usually, sinasalubong niya ako ng ngiti at kinakamusta sa tuwing bumibisita ako sa kanya matapos ng mahabang panahon na hindi kami nagkikita. Pero ngayon, pakiramdam ko'y sadya niya akong hindi pinapansin. At ang sakit noon sa dibdib dahil biglaan lang na nangyari. May nagawa ba ako, Raquel? Mahinang tanong ko sa kanya at hinaplos ang kanyang pisngi. Kausapin mo naman ako, oh. Alam kong gising ka. Alam kong naririnig mo ako kaya please lang kausapin mo ako. Pangungumbinsi ko sa kanya. Nag-aalala na ako sa iyo. Hindi ko lang masabi dahil hinihintay kitang magsabi sa akin kung ano ba talaga ang problema. Kinagat ko ang labi ko para pigilan ang panginginig nito. Dama ko ang pag-init ng bawat sulok ng mga mata ko. Raquel, wag naman ganito. Akala ko ba no secrets tayo sa isa't isa? Mahinang tanong ko bago ako huminga ng malalim para kontrolin ang emosyon ko. Please naman oh, sabihin mo sa akin kung ano man yang dinadamdam mo dahil mamamatay ako kakaisip. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at napaiyak na ako. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ko at ang iba'y tumama pa sa pisngi niya. At doon ko na siya nakitang nagmulat ng mga mata. Kita ko ang mabagal na paggalaw ng itim ng mga mata niya papunta sa direksyon ko. Sis, tawag ko sa kanya at hinayaan ang pagtulo ng mga luha ko. Magsabi ka, please. Nag-iwas siya ng tingin pero hindi nakatakas sa akin ang pamumuo ng mga butil ng luha sa magkabilang sulok ng mga mata niya. Ulap, matamlay niyang banggit sa pangalan ko. Sorry, dagdag niya at doon na siya napaiyak. Sorry. Patawarin mo ako. Sorry, paulit-ulit niyang sabi habang patuloy pa rin sa pagbuhos ang mga luha niya. Saan? Mahinahon kong tanong. Sorry dahil hindi ako mabuting kaibigan, aniya. Kumunat ang noo ko. Anong pinagsasasabi mo? Anong hindi mabuting kaibigan? Pinaharap ko siya sa akin. Hinawakan ko ang magkabilang pisngi niya at tinitigan siya sa kanyang mga mata. Raquel, kung alam mo lang kung gaano ako ka nagpapasalamat sa iyo sa lahat ng mga nagawa ko para sa akin at sa anak ko. Utang ko sa iyo ang buhay ko, ang buhay ni Charlie, sambit ko sa kanya. Kaya please lang, huwag mong sabihin na hindi ka mabuting kaibigan dahil biyaya ka sa amin. Umiling siya. Hindi, ilang beses siyang umiling bago siya bumangon. Patuloy pa rin siya sa pagluha bago ako niyakap ng mahigpit. Nagsinungaling ako, Claudine. Nagsinungaling ako sa iyo. Sorry. Sis, kumalas ako sa yakap at tiningnan siya sa mga mata. Ano ba talagang nangyayari? Please naman oh, sabihin mo sa akin dahil parang mababaliw na ako kakahula kung anong nangyari sa iyo. Diretsyong sabi ko, nag-aalala na ako sa iyo. Sobra, ang sakit para sa akin na makita kang nagkakaganito. Hindi ako sanay, dagdag ko pa at napaluha na rin. Tumingin siya sa akin. Sunod-sunod ang pag-agos ng mga luha niya. Bakas na bakas sa mga mata niya ang pagod at puyat. Nanginginig niyang inabot ang aking pisngi, sorry.
Ulap, sorry, mahinang sambit niya bago siya yumuko. Sorry dahil niloko kita, sorry. Ha, kunot noo kong tanong. Niloko, saan? Sa paanong paraan? Naguguluhan kong tanong. Sabihin mo sa akin sis. Sa lahat, aniya sa kanya ako muling niyakap. Sa lahat ulap, sa lahat, sorry. Huminga ako ng malalim. Sis hindi kita maintindihan. Sabihin mo sa akin ng diretsyo. Mahinahon kong sabi, may kikinig ako, pakikinggan kita. Napahigpit ang yakap niya sa akin. All this time, alam kong si Tyrone ang ama ng anak mo. Bulong niya sa akin sa kanya ibinaon ng mukha sa aking dibdib. Hindi nagkataon ang lahat, hindi, planado yun. Halos mag-isang linya ang mga kilay ko sa labis na pagkalito. Teka sis, hindi kita maintindihan. Promise, ano bang sinasabi mo? Marahan siyang kumalas sa yakap. Tiningnan niya ako sa mata. Planado ang lahat ulap, planado ang pagkikita niyo ni Tyrone. At parte ako sa planong yun. Yung job hiring. Sinadya yun para magtagpo ang landas nyo. Nakapasok ka sa trabaho hindi dahil ikaw ang napili, kundi para sa'yo talaga ang trabahong yun, para muling magtagpo ang landas nyo ni Tyrone. Ano, napatitig na lang ako sa kanya. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa sinasabi niya. Pero kapag babalikan ko ang mga panahong yun, it all makes sense. Alam kong maraming mas magaling at qualified sa akin. Alam kong maraming mas suitable kaysa sa akin. Pinaniwala ko lang ang sarili ko na baka para sa akin talaga yun. Bakit? Naibulalas ko na lang. Bakit sis? Huminga ako ng malalim para kontrolin ang emosyon ko. Dahil sa pera, mahinang sabi niya, binayaran kami ng Arna ni Tyrone na gawin ang gusto niya. Binayaran niya kami para alagaan ka at ang apo niya. Kami, mas lalong nangunot ang noo ko. Kami ni Adrian, tugon niya at muli na namang naiyak. Natigilan ako. Tila gumuho ang mundo ko sa narinig. Isa-isa kong sinampal ng mga realisasyon ko, at sa bawat sampal ay dinudurog ang puso ko. Huwag mong sabihin na yung mga tulong na yun, yung pagtitiis niyong alalayan ako sa pagpapalaki kay Charlie, natutap ko na lang ang aking bibig bago ako napatayo para makalayo sa kanya. Sorry, aniya at akmang aabutin sana ang kamay ko pero umiwas ako. Tuloy-tuloy sa pag-agos ang mga luha ko. Napaupo na lang ako sa sahig dahil labis-labis ang revelasyong nalaman ko. Wasak na wasak ang puso ko dahil sa labis na pagkadismaya. Rochelle, bakit naman ganon? All this time, pinagtitisan niyo lang pala kami dahil binabayaran kayo. Hindi, aniya habang umiiling. Sis, totoo ang malasakit ko sa inyo ni Charlie. Totoo lahat ng pagmamahal at pagmamalasakit ko sa inyo. Kaya ko tinanggap ang alok ni Mr. Vanderbilt dahil para mas matulungan ko kayo. Dahil ayaw kitang mahirapan. Hindi ako sumagot. Tahimik lang akong umiyak dahil hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa sinasabi niya o hindi. Ang sakit, sobrang sakit. Ayoko ng ganito. Ayokong pagdudahan at questionin ang kabaitan sa amin ni Rochelle, pero hindi ko maiwasan. Hindi ko mapigilan. Bakit di mo sinabi sa akin sis? Bakit? Mahinang tanong ko. Dahil hindi pwede, halos pabulong nitong sagot, pero walang araw na hindi ako nagigilty ulap. Gustong-gusto ko nang magsabi, pero natatakot ako sa magiging reaksyon mo. Natatakot ako na baka kamuhian mo ako. Naikuyong ko ang kamay ko bago ko siya tiningnan ng diretsyo sa kanyang mga mata. Kung ganun bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng to? Hindi siya agad nakasagot, dahil wala na rin naman akong magagawa. Dahil isisiwalat na rin naman ni Adrian ang katotohanan. Mahina niyang sambit, mas mabuting sa akin mo unang marinig ang katotohanan. Dagdag niya, sorry ulap, sorry. Napatitig lang ako sa kanya. Hindi ko maipaliwanag ang sakit na nararamdaman ko. I felt betrayed. Pakiramdam ko'y pinaglaruan ako kami ng anak ko. All this time akala ko galing sa puso nila ang mga tulong na ibinibigay nila sa akin. All this time, they knew about the truth. Ulap, huminga ako ng malalim at tahimik na umiyak. Hinarap ko si Rochelle. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko Rochelle. Mahal na mahal kita dahil para na kitang kapatid, pero lumunok ako ng laway at mariing ikinuyom ang kamay ko. Pero ang sakit ng ginawa mo nang ginawa nyo. Ginawa nyo akong tanga. Pinagmukha nyo akong tanga. Sorry ulap. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa inyo.
Utang na loob ko pa rin sa inyo ang pagtulong sa akin sa pagpapalaki kay Charlie. Sambit ko at marahang tumango. Sa ngayon, hindi ko pa kayang tanggapin ang paliwanag mo. Hindi pa ako handa. Hayaan mo muna akong palipasin ang nararamdaman kong to, dagdag ko bago ako tumalikod. Kailangan ko nang umuwi at may gagawin pa ako. Tuluyan na akong umalis. Dinig ko pa ang pagtawag niya sa akin pero hindi ko na siya nilingon. Layik lang ako ng iyak habang bumabiyahe pa uwi sa penthouse. Ayokong makita ako ni Tyrone sa ganitong ayos pero wala akong magagawa. Hindi ko mapigilan ang pag-iyak ko. Sobrang sakit. Pagkarating ko sa hotel ay huminga muna ako ng malalim bago tumuloy sa elevator. Pero nagulat ako nang makita ko si Alina at Adrian na palabas ng elevator. Nagkasalubong ang mga mata namin at kitang-kita ko ang talam ng titig niya sa akin. Habang si Adrian naman ay nakayuko lang. Ang lakas pa ng loob mong ipakita ang mukha mo, Claudine. Hindi makapaniwalang sambit niya. Ganon na ba kakapal ang pagmumukha mo? Kumunot ang noo ko. Anong sinasabi mo? Ang galing mo talagang maglaro. Pero duda ako kung gagana pa rin yan kay Tyrone. Malamig niyang sabi at inirapan ako saka ako nilagpasan at sinadya pang banggain ang balikat ko. Manggagamit. Hindi ko na lang siya pinansin. Itinuon ko ang atensyon ko kay Adrian dahil hindi ko mapigil ang mapaisip kung bakit magkasama sila ni Alina. Adrian, tawag ko sa kanya ngunit hindi niya ako pinansin. Sumunod lang siya kay Alina na para bang hindi niya ako nakita. Sinubukan ko pa siyang tawagin pero hindi niya na ako nilingon. At bigla na lang akong natigilan nang may mapagtanto. Dahil isisiwalat na rin naman ni Adrian ang katotohanan. Bigla akong kinabahan. Agad akong napatingin sa direksyon kung saan sila pumunta. Hindi, naibulalas ko na lang bago ako dali-daling pumasok sa elevator. At habang paakyat ako sa penthouse ay halos kainin ng kaba ang buong sistema ko. Halos sumabog ang dibdib ko sa lakas ng tibok ng puso ko. Hindi, sana hindi, bulong ko sa hangin habang namumuo ang mga luha ko. At nang bumukas ang elevator ay dali-dali akong lumabas. Patakbo akong pumasok sa penthouse at agad na hinanap si Tyrone. Tyrone. Tawag ko sa pangalan niya at natigilan na lang ako nang makita ko siyang nakaupo sa sofa habang nasa sahig lang ang kanyang tingin. May hawak-hawak siyang papel. Katabi niya si Charlie na kanina pa siya sinusubukang kausapin pero hindi niya kinikibo. Napalunok ako. Tyrone, marahang tawag ko sa kanya. Kita ko kung paano siya magangat ng tingin. At tuluyang gumuho ang mundo ko nang makita ko ang madilim niyang ekspresyon. Kita ko kung paano niya gigil na lukutan ang papel na hawak niya. Good thing you're here, Claudine. Malamig niyang sabi bago siya tumayo at lumapit sa akin. Tyrone, anong sinabi nila sa'yo? Kinakabahan kong tanong. Ngunit imbes na sagutin ako ay yumuko siya palapit sa akin hanggang sa tumapat ang bibig niya sa tainga ko. Leave, isama mo na si Charlie. Napakapit ako sa balikat niya. Hindi man niya sabihin sa akin ay may ideya na ako kung ano ang nangyayari. Tyrone, let me explain, mahinang sambit ko. Isama mo na si Charlie at umalis ka na, Claudine. Gawin mo na habang kaya ko pang pigilan ang sarili ko. Ayokong magwala nang nandito ang bata, so leave. Matigas niyang bulong sa akin bago siya lumayo. Muli niya akong tinitigan. Huwag mong hintayin kaladkarin kita palabas. Dagdag niya bago siya tumalikod at mabilis na umakyat papunta sa kwarto niya. Naiwan akong tulala at nakatingin lang sa likod niya. Sunod-sunod na bumuhos ang mga luha ko. Ito na ba ang karma ko? Ito na ba ang parusa ko sa paglilihim na ginawa ko? Mommy, hinila-hila ni Charlie ang lelayan ng damit ko kaya napatingin ako sa kanya. Inosenteng tumitig sa akin ang kanyang bughaw na mga mata. What's wrong with Daddy Tyrone? Hindi ko na napigilan ang tuluyang pagbuhos ng mga luha ko. Pilit kong pinigilan dahil ayokong makita ako ni Charlie na ganito kalugmok. Kinagat ko ang labi ko, pero wala. Durog na durog ako. Pakiramdam ko'y pinagbagsakan ako ng langit at lupa. Ang bigat, ang sakit. Pakiramdam ko'y pinagkaisahan ako. Pakiramdam ko'y tinalikuran ako ng mundo. Napaluhod na lang ako at niyakap ng mahigpit ang anak ko. Ano bang ginawa ko para danasin ang lahat ng to?